Are you ready? Mga makakaliwang grupo, nag-iingay na dahil di umano nabudol din sila ng Marcos administration. Oh shit! Oh shit! Oh, ano na sa kabila? General na yan! Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang gobyerno ito, utang ina niyo kasi! Unang pasabog ng taon, General Romeo Poquis inariesto dahil sa pagiging kritiko ng Marcos administration. Dapat noong pang last year, pinabas ko na ito. Hindi ko nilabas, inantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. Pilipinas, lalaya na nga ba sa pangbabalasubas ng mga kurap, ganid at magnanakaw na politiko ngayong 2026? This year, 2026, exactly 40 days, 40 years. 40, andiyan na yata natin. Divine Providence, number 40 in the Bible means completion and the start of a new beginning. Marami po yan, kaya inantay ko itong January. Aba, asigin ko na may putukan pa rin ah. Siyempre, kailangan natin magpaputok para itaboy ang masasamang espiritu at ang masasamang nilalang sa bansang ito na patuloy na umaabuso at paulit-ulit na binabalahura ang ating gobyerno. Hindi tumutupad sa batas! Ang gobyerno ito, utang ina niyo kasi! Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Juday at tayo po ay nagbabalik para banatan ang mga tiwali, mga magnanakaw, mandarambong sa bansang ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At syempre, kumusta na ha? Sulit ba ang bakasyon ng mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo? Sulit ba? Nagawa ba natin ang ating mga dapat gawin? Yung mga bagay-bagay na dapat nating ginagawa bilang Pilipino at bilang ordinaryong mamamayan. Nakapagmuni-muni ba tayo? Nakapagpahinga? Nakapag-enjoy sa mahabang bakasyon? Yan. Sana lahat po tayo nakapag-enjoy at ngayon, panahon na para tayo ay muling magtrabaho. Tama na ang pagpapahinga, tama na ang pananahimik dahil patuloy pa rin tayong binabalasubas ng mga demonyo na nasa gobyerno. Patuloy tayong magsasalita at babasagin natin, ang tama ay pupuriin at ang mali ay babanatan natin. Kaya sabay-sabay nating isigaw sa kanilang lahat ng mga mandarambong magnanakaw, mga tiwali at mga ganid dito sa ating lipunan. Mga salot sa lipunan, makinig kayo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Are you ready for 2026? Aba mga kababayan, matindi po ang susuungin natin ngayong 2026 dahil ito ang nalalabing isang taon para dumating or mapunta tayo sa susunod na eleksyon. Dahil 2027, kampanyahan na po yan mga kababayan. Oo. At asahan na po natin ang mas matitindi pang panggigipit ng administrasyon ni Marcos Jr. na noon pa man ginagawa na nila sa kanilang mga kritiko kahit malayo pa ang eleksyon. At ng Enero, mga kababayan, inumpisa na nila ulit ang kababuyan. Kung saan, makikita nyo dyan sa screen ang pagdakip di umano kay General Poquis dahil sa pagiging kritiko ng administrasyon ni Marcos Jr. At ito lang ang masasabi natin mga kababayan. Kung ang dating general, dating presidente ay nagagawa nila ang ganyan, papaano pa kaya ang ordinaryong mamamayan?
Kahapon, mga kababayan, mga lingaw-ngaw ang di umano'y dadakipin si General Pokis. At eto nga, ngayon, mga kababayan, ay ang details o ang detalye kung saan makikita natin kung anong oras dadating si General Pokis dito sa Pilipinas. At kanina nga, mga kababayan, ay nasa katuparan na ng Bangag Administration ang pagdakip sa ating magiting na general na si Pokis na hindi na naman dumaan sa tamang proseso. So, panoorin po natin, mga kababayan, ang buong detalye. Huwag tayong susunod sa illegal na order! Pakiusap lang namin! Sumunod kayo sa batas! Ayaw Huwag tayong susunod sa illegal! Sundin natin ang proseso! Ayaw mismo ang lumalabas sa batas! Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali! Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Simple lang naman, lawyer. Pakidali lang po. Pakipag-usap ang lawyer to lawyer! Hindi po optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. We are not requesting. We are demanding. Lawyer lang naman. Lawyer lang naman. Kailangan lang siyang kausapin ng lawyer para walang gulo. Sige, subukan nyo magpakausap. Ayan, at least media, nakita nyo. Hindi media lang, taong bayan! Narinig nyo, taong bayan! Hindi na umihira ng batas! Yung lawyer, ayaw patuloyin. Ito ang tinatawag batas militar, silently! Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas! Violation po yan ng constitutional right. Yung ina-aresto ninyo. Kayo ba mga ordinaryong Pilipino? Pumapayag kayo dyan? Inuuli mo na abogado. Ano na sa kabila? General na yan! Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang gobyerno ito, utang ina nyo gobyerno! Kayo mga kapulisan, alam namin, sumusunod lang kayo! Pero ang umutos sa inyo, Ayaw nito sa iba yung ginaan. Sir, what's the next step for this? Ano po ang next step? Reklamo namin ito. Utang na naman! Kung dating general, ginaganito nila. Ano pa kaya yung pagkaraning mga mamamayan? Kung kita-kita po tayo sa krami. Ayan po, mga kababayan. At sigurado ako dito nang gagalaitin na naman po ang mga retiradong general dito sa ginawa sa kanilang kabaro na walang iba kundi si General Pokis. At dito natin makikita, mga kababayan, na kahit hindi nagdideklara ng martial law ang administrasyon ni Marcos Jr., ay nangyayari po ito dito sa ating bansa. At kung mapapansin po natin, mas malala pa po itong ginagawa ng Marcos Jr. kaysa doon sa ginawa ng Marcos Sr. Walang pakundangan po nilang nilalabag ang batas dahil hawak nila ang kapangyarihan. Maaatim pa ba natin ang ganitong uri ng pamumuno sa bansa natin na animoy komunista ang pamamahala? Ginagawa nila kung ano ang gusto nila kahit ito ay hindi alinsunod sa saligang batas ng Pilipinas. Tinatanggalan na po tayo ng karapatan o tinatanggalan na po ng karapatan ang mamamayan para lang mapagtakpan ang kanilang napakalaking kasalanan sa ating bansang minamahal. Yung nagpapahayag ng damdamin, kanilang dinadakip, hinuhuli, kinakasuhan, samantalang silang mga magnanakaw, panay ang hugas kamay at nakakaligtas sa batas. Meron pa po bang hindi nakakaintindi sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Na nakikita natin na wala silang ibang ginagawa kundi tayo ay budulin, tayo ay pagnakawan, at bakit patuloy pa rin tayo na nagbubulag-bulagan? Kailan tayo gigising kapag lubog na ang Pilipinas? Kitang-kita po natin, mga kababayan, kung paano nila binabalasubas ang ating bansa, kung paano nila tayo pinagnanakawan, at kung paano nila tayo niloloko. Tulad na lang halimbawa ng pakikipagsabwatan sa mga komunista para pabagsakin ang mga kalaban nila sa politika. Nawala na po ang kredibilidad ng gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Marcos Jr. Dahil
Nakikipagkasundo po sila sa mga komunista. Pero, ang ginagamit po nilang pondo ay galing sa pondo na pinaghihirapan ng maralitang Pilipino. Ano po ang katunayan? So, ito po. Basahin po natin. Ang sabi ni Raul Manuel, tapos mo kaming gamitin, PBBM. Ito ang isosoli mo sa amin. Nag-celebration lang kami. Tapos binobahan kami. Maglalabasan na tayo, BBM. Dahil marami kaming alam. Paktay ka diha. So ang sinasabi ni Raul Manuel, mga kababayan, nakisama. Ginamit sila ng Marcos administration. O ito pa. Pakinggan naman natin si Percy Sindanya. Ang sabi ni Percy Sindanya, akala ba namin BBM natatapusin na ang bangungot sa Pilipinas para mawala na ang mga Duterte? Bakit kasamahan ko sa Mindoro ang hinulugan mo ng pampasabog? Maghiwalay na tayo ng landas. So meron po talaga sila, mga kababayan, na pagsasabuatan para tapusin po ang kanilang bangungot. Ano ang bangungot nila? Walang iba kundi ang mga Duterte. Ayan, sa bibig po ni Sindanya nanggaling. So ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang administrasyon ni Marcos Jr. ay nakikipagsabuatan sa mga rebeldeng komunista para pabagsakin ang mga Duterte. Ganon po ang uri ng pamumuno ni Marcos Jr., mga kababayan. Di bali nang magkawasak-wasak ang Pilipinas para lang mawasak nila ang kanilang mga kalaban sa politika. Ito pa ang isang patunay. Franz Castro, bitawan mo. Ang sabi ni Franz Castro, ginulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro. Maglabasan na tayo ng amoy. Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin. So, ibig sabihin, inuutusan pala talaga nila itong mga kaliwang grupo kung ano ang dapat nilang gawin kapalit. Siguro, ng mali-mali na pera. Marcos Jr., isa kang budolero, isa kang balasubas, ikaw ang tunay na kalaban ng gobyerno ng Pilipinas. Kung pagbabasyan po natin, mga kababayan, ang sinabi nitong mga kaliwang grupo na ito, ginamit po sila ng administrasyon ni Marcos Jr. At dahil hindi natupad ang kanilang pinagkasunduan, ngayon, kaya sila ay nagsasalita at nagagalit dahil feeling nila ay ginamit sila at pinakinabangan lang sila ni Marcos Jr. Pero, mga tangang bobo, Franz Castro, Raul Manuel, Percy Sindanya, nagpabudol naman kayo. Nagpabudol kayo dahil ang totoo, ginamit din kayo. Tinarantado rin kayo ni Marcos Jr. Manggagamit at hindi pa talaga kayo nagigising sa katotohanan dahil pare-parehas kayo, iisa ang laman ng utak ninyo. Mga manggagamit, mga ganid, mga switik. Tulad na lang halimbawa kay Marcos Jr., pinakinabangan niya, ginamit ang istasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ginamit ang kapangyarihan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ginamit si Vice President Sara Duterte, at ginamit ang kaba ng ating bayan para balasubasin ang mga Pilipino tulad ni PRRD at tulad ni General Pokis. Franz Castro, hindi na kayo nagtanda. Kung yung mga nakatulong sa kanila, yung mga nag-upo sa kanila sa Malacanang, tinarantado nila, kayo pa kaya na wala naman kayong bilang dito sa bansang Pilipinas? Diba? Kaya mga kababayan, nagngangalit na po ang puso ng mga Pilipino dahil baboy na po ang ating bansang minamahal. Kanina po, nagkaroon ng press con si Manong Chavez Singson para muling ipaliwanag ang ginagawa at pagnanakaw ng Marcos administration. Hindi lang po pagnanakaw ang kasalanan nila sa atin.
kundi ang pakikipagsabwatan nila sa mga komunistang grupo gamit ang kapangyarihan ng ating gobyerno, pera ng ating bansa para pabagsakin lang ang kalaban nila sa politika. Hindi po yan ang inaasahan natin sa isang lingkod bayan, sa isang trabahador ng gobyerno. Ang trabaho ng trabahador ng gobyerno, pag-aani ng buhay ng bawat isang Pilipino, hindi para pabagsakin ang kanilang mga kritiko o ang kalaban nila sa politika. Kaya mga kababayan, ngayong bagong taon, patuloy tayong tatayo, patuloy tayong lalaban para mawakasan ang pambabalasubas, panggagahasa sa pera ng ating bayan, at ang pambubudol ng mga sindikato, politikong kawatan. Manong Chavit, bitawan mo ang iyong pasabog ngayon. Yan ang mga testigo. Kaya harap-harapan ng panloloko sa ating bansa, ang administrasyon. So, dapat noong pang last year, linabas ko na ito. Hindi ko linabas, inantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. 40 years since napatalisik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 days. 40 years. 40, nandiyan na yata lahat eh. Divine Providence, number 40 in the Bible means completion and start of a new beginning. Marami po yan, kaya inantay ko itong January para eksakto number 40. Nasaan yung ano? Sound? Wala sound. Ako ang simula nitong lahat, ako ang magtatapos. Siya nag-umpisa at sinasabi niya siya magtatapos, hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa, pero taong bayan ang magtatapos. Sinungaling si Bongbong Marcos, siya nag-umpisa, pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Next. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not invalid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is a true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but the fake budget is
in totality invalid. Hindi na pwedeng blanco-blanco dyan sa pera ng tao. So, kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President. Let me tell you, as President, I am Wala. going to give you Kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. run for your money. Just last month, I had to read 4,057. Sabi mo na, take note, he read 4,057 pages. So alam niya yung GA 2025 ang laman na nandun nakasaksak yung 100 billion na para sa kanya. Makikita niyo mamaya. Federal Appropriations Act for 2025. I reviewed it, analyzed it, and yes, it was good. Yeah. So he analyzed it, he studied it. So ayan, mga kababayan, hindi po totoo na si Marcos Jr. ang nagsimula. Ang totoo, mga kababayan, nung nandito pa sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, siya na po mismo ang nakapansin na may ginagawang pambabalasubas at pananarantado sa budget ng Pilipinas. Kaya nga nila ipinakidnap si Pangulong Duterte, di ba? Kasi alam ni Pangulong Duterte kung ano ang nangyayari. Makikita ni Pangulong Duterte kung may maling nangyayari sa pagpapatakbo ni Marcos Jr. Sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil siya po ay naging presidente. Pero dahil ayaw nga niya mabuking ang lahat ng ginagawa nilang katarantaduhan, kunyari, nag-open siya ng investigation para sa corruption dahil nga nagkabukingan na. Kung hindi nagkabukingan, mga kababayan, wala tayong aasahan na investigasyon sa Blue Ribbon Committee, wala tayong aasahan na investigasyon sa ICI regarding sa flood control projects. Dahil nga nagkabukingan, doon nila pinapalabas ngayon na si Marcos Jr. ang nagsimula ng investigasyon laban sa korupsyon. Ganyan po ang tunay na kalagayan ng gobyerno natin sa Pilipinas ngayon. Ganyan po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Tayo po ay mga hostages. Hinostage tayo na wala tayong magagawa kung ano ang gustong gawin nila kasi nasa kanila ang pangyarihan. Mag-aapat na taon na po sila nakaupo pero wala tayong maramdaman na pagbabago pagkus pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Nung nagdaang Pasko, nagdaang New Year, puro tayo daing. Puro tayo daing, napakamahal ng bilihin, napakamahal ng pamasahe, napakamahal ng kuryente. Magtipid tayo. Samantalang sila, bonggang-bongga ang handa sa Pasko, bonggang-bongga ang handa sa bagong taon. Dahil itong mga kongresista nga, ay mayroon pang pabonus na 2 million each. Bago sila mag-celebrate ng Pasko at bagong taon. Pero tayo mga Pilipino, sinasabihan nila tayo na magtipid. Tayo na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, tayo pa yung magtitipid ngayon. Samantalang yung mga binayad nating buwis, sila ang nagpapasasa, mga pamilya nila, ang nakikinabang at ang sasarap ng buhay. Naka-aircon, ang masasarap na pagkain, masarap ang tulugan, samantalang yung ating mga kababayan, magdamag nagpapaypay dahil kuryente naputulan. Magdamag nagpapaypay dahil nagtitipid sa kuryente na babayaran. Pero itong mga damuhong ito, nagpapakasasa sa kayamanan ng Pilipinas na ang tunay na naghirap ay ang mga ordinaryong mamamayan. So, wala tayong nakikitang pagbabago. Bagkus, ang nakikita natin ay ang bansang pahirap ng pahirap at palubog ng palubog sa utang. Kanina po, pinirmahan ni Marcos Jr. ang 2026 GAA na dapat ito po ay pipirmahan on or before the 31st of December bago po magtapos ang taon. Pero anong petsa niya pinirmahan? January 5. At kung tutuusin, ito po ay labag sa batas ng Pilipinas. Dahil tulad ng sinabi ko, ang budget po ay dapat na isa sa batas on or before
the 31st of December. Yan po ang sinasabi ng batas. At kung matatandaan natin, noong panahon ni Pangulong Duterte, October pa lang, ayos na ang budget sa susunod na taon. Bakit? Dahil walang nakawan na nangyayari. Walang mga insertion. At yan pong mga question na naririnig natin sa ating mga kababayan ay nagbibigay ng mas malaking dahilan para mag-ingay, ipaglaban ang karapatan at ipaglaban ang pera na ating pinaghihirapan na napupunta sa tax. Ang nangyayari, sila-sila lang ang nakikinabang. Pero, ngayong 2026, maiiba yan. Dahil marami nang nagigising. Katulad na lang halimbawa, ng mga binudol din niya, ng mga komunista, kalaban na rin niya ngayon. Dahil hindi sinunod ang kanilang usapan, nag-iingay na sila ngayon. At maliban dyan, maraming matitinong politiko ang gustong labanan, ang kapangyarihan ng magnanakaw na administrasyon. At isa po, itong kongresista na ito, sa nangunguna dyan. Rosalie, magkano pa ba yung nalalabing unprogrammed appropriations o UA sa 2026 budget? Agad tinatayang nasa mahigit 150 billion pesos pa yung nalalabing unprogrammed appropriations o UA sa 2026 national budget. Ito ay matapos ng i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Sa kabila nito ay nakatakdang maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice para questionin yung nalalabing UA sa pambansang pondo. Paniniwala ng kongresista unconstitutional o labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations ay mga proyekto at programang wala pang tiyak na pagkukuhanan ng pondo ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Edgar Erice. Kung makikita natin, tuwang-tuwa na naman ang mga buhaya, mga kababayan. Mayroon na naman silang mananakaw. Abot tenga na naman ang kanilang mga ngiti na kung tutuusin, ito po ay paglabag sa batas ng Pilipinas. At ngayon, nakahanda na po pala si Representative Erice na mag-file ng kaso sa Korte Suprema dahil dito sa kanya hinala. So, 100 plus billion pesos na naman, mga kababayan, ang nasa insertion na ipinagbabawal po yan sa ligang batas. Pero, ngayon, nakita nyo, pinirmahan ng adik, magnanakaw na Pangulo. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Nako. Mahalaga din na matutukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Dagdag pa nito, kahit may vetoed ng unprogrammed appropriations o UA, tuloy ang paghahain ni Congressman Erice ng petisyon kontra nito, lalo na't may mga proyektong inilagay sa unprogrammed appropriations na dapat ay sa programmed appropriations inilagay. Ayon. So, 100 billion plus. Ilan ba yon? Panoorin natin ulit. Panoorin natin ulit, Agad tinatayang nasa mahigit 150 billion pesos pa yung nalalabing unprogrammed appropriations o UA sa 2026 national budget. Yan! 156 billion, mga kababayan. Gaano kalaking pera yan? Puta. Kahit hindi ka na magtrabaho niyan, kahit may 1 billion ka, 1 billion. Kahit hindi ka na magtrabaho habang buhay, mabubuhay ka sa 1 billion. Pero yan po ay 156 billion, mga kababayan, unprogrammed funds. Ganyan po tayo tinatarantado ng Marcos administration. Nahuli na po sila, na nagnanakaw, 2025 budget, huli, flood control, ghost project, insertions, PhilHealth and all that, anomaly. Pero ngayon, putang ina, kakapal na muka, meron pa rin sa 2026. So itong si Bongbong Marcos Jr., mga kababayan,
Wala siyang iniimbestigahan na korupsyon dahil siya mismo ang mastermind ng pangangawat sa bansang Pilipinas. Pero, ang hinuhuli nila, yung mga kritiko na nagbubunyag sa kanilang mga tiwalian, sa mga katiwalian. So yan po ba ang Pilipinas na pinapangarap natin? Yan po ba ang Pilipinas na pinapangarap natin para sa ating mga susunod na henerasyon? Hindi po ganyan. Ang gusto nating Pilipinas, tahimik, maunlad, mapayapa, at masayang Pilipino na nakikita ang pag-unlad ng bansa na napag-iiwanan na ng mga kalapit nating bansa dahil sa pagnanakaw nitong mga politiko na ito na ubod ng walang konsensya. Mga kababayan, ngayong 2026, patuloy po tayong sisigaw. Patuloy po natin lalabanan ang katiwalian sa ating bayan para nang sa ganon ay maging maayos at maging maunlad, maging tahanan ang bansang Pilipinas na walang magnanakaw at walang bumabalasubas sa bawat isang nilalang na dapat ay pinagsisilbihan pero ngayon ay tinatanggalan ng karapatan dahil sa mga pansariling interes at dahil gusto nilang mapanatili sa kanila ang kanilang kapangyarihan. Mga kababayan, muli, maligayang araw ng bagong taon po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod ng mga video at ito'y didiinan natin. Didiinan tayo para sa pagbabago. Merry Christmas tuloy. Happy New Year sa inyo mga kababayan. And this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.